Sakali pong maulit ang bangungot ng Bagyong Ondoy, hindi pa raw handa Metro Manila ayon sa arkitekto at urban planner na si June Palafox. Taliwas ito sa payag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nakatutok si Jamie Santos. Ito ang bagong communication equipment ng NDRRMC, ang generator-operated cell site na ibinigay ng European Union. Magagamit daw ito kahit pa walang kuryente at bagsak na ang signal sa ilang lugar. Bagsak lahat ng mga communication set natin. Magkagulo dahil yung orchestration ba, concentrated tayo sa isang lugar. Communication set. Ipinagmalaki rin ng Council ang mga bagong laptop na pwedeng paganahin gamit ang solar panel. Kahit wala raw kuryente, patuloy pa rin ma-update ang kanilang mga website. Bumili na rin daw ng 161 bagong rubber boat at rigid hull inflatable boat na magagamit pang rescue maging sa makikipot na kalsada. Tuloy-tuloy rin daw ang dredging operation. Kaya kung mauulit daw uli ang Malaondoy na bagyo, handa sila. Pero tingin ni Architect June Palafox, hindi pa rin tayo handa sakaling maulit ang paghagupit ng bagyong sinlakas ng Ondoy. Maaring mas malala pa nga raw ang mangyari. Hindi pa raw kasi napapalitan at nalilinisan ang ilan sa mga drainage system. Ang capacity ng flood control drainage system natin is only 25%. So pag nagbaha, ang kaya ng mga drainage pipes, flood control natin, only 25%. Bukod sa pagbili ng mga bagong gamit, dapat inuna raw ang paggawa sa Parañaque Spillway. Malaki raw kasi ang may tutulong nito kapag bumaha ulit. Parañaque Spillway, yung excess water ng Laguna Lake, dapat lalabas sa Manila Bay. Yung Parañaque Spillway, 65 days of flooding noon yung Laguna Lake shores. Kung ginawa yung Parañaque Spillway, nabawasan ng 20 days. Isa pa sa hindi anya nabibigyan gaano ng pansin ay ang pagpapalit at paglilinis sa mga drainage at floodways. Other countries in the world, I've done work in 33 other countries. They always at least use a 100-year flooding history. Yung design pala ng drainage system ng Pilipinas, Maliit. good for 25 years lang. Paalala ni Palafox, may magagawa ang bawat Pilipino para maiwasan ang panibagong trahedya, lalo na kung magtutulungan. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Good news po mga kapuso, tagumpay ang kababayan natin si Denver Cuello na madepensahan ang kanyang WBC International Minimum Weight title laban sa kalabang Indonesian. Si Cuello ang kauna-unahang boksingerong naka-knockout sa veteranong si Muhammad Rahman. Nakatutok si Chino Trinidad. Alam ni Denver Cuello na matibay ang veteranong kaharap niya na si Muhammad Rahman ng Indonesia, kaya isang kalkuladong fight plan ang dinala niya. Iniwan muna ni Denver ang istilong gigil na naghahabol na knockout at sa halip ay ipinakita niya sa kanyang mga kababayan ang kanyang boxing skills. Sa paunang round, pinupog agad ang WBC International Minimum Weight Champion ang kanyang bisita. Ngunit tunay na napakatibay ni Rahman na nagawang saluhin ang mga kargadong buntal ni Cuello. Dominado ni Cuello ang mga sumunod pang rounds kung saan nagpakita ng pambihirang tibay at tapang si Rahman. Kitang-kita naman sa labang ito ang malaking pagkakaiba sa bilis ng kamay at paa ng mas batang si Cuello. Sa pagpasok ng 6th round, dumiin pang lalo ang kamao ni Cuello na unti-unti nang iniinda ng nakatatandang si Rahman. Sa ikapitong round, pinupog ng Pinoy ng mga suntok na nagmumula sa iba't ibang anggulo ang Indon. Sa round 8, hindi pa rin nagpakita ng kapaguran si Denver laban sa paatras ng si Rahman. Sa pagtatapos ng round, pinakiusapan ng referee ang ring position na silipin ang bugbog na mukha ng Indonesian na 4 na taon ding naghari bilang IBF Minimum Weight Champion. Ilang madiling suntok pa ang nasalo ni Rahman at dito napilitan ng referee na ipahinto na ang laban. For your winner by technical knockout and still WBC International Minimum Weight Champion Denver Cuello, the excitement, Si Wang Chan. Lahat ng nagsuporta
sa laban ko na to. Papasalamat ko po ng marami sa inyo dahil nga binigyan niyo ko ng isang pagkakataon na ipapakita dito sa kababayan ko mga Pilipino ang laban ko. Mula sa Iligan City, Chino Trinidad Caduto, 24 oras. Susunod! Bilang paggunita pa rin sa unang anibersaryo ng Bagyong Ondoy, mga taga Quezon City nag-alay ng misa. Nag-noise barrage naman ang mga taga San Mateo Rizal. Pagkakaroon ng mas mahabang bilateral meeting na pagkasunduan ni Pangulong Aquino at US President Barack Obama. Blood donation para sa mga biktima ng dengue. At Mariel Rodriguez kinilig sa balak ng mister na si Robin Padilla na magpatattoo para sa kanya. Tutok na dito sa 24 oras.